Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Mga kabunyog, nailabas na yung mga subpinas para sa unang araw ng hearing ng impeachment ni Sara. Itong hearing na ito, actually nakailang hearings na tungkol sa impeachment ni Sara. Kaya lang ito yung tinatawag na hearing proper. Bakit hearing proper na ang tawag dito? Kasi dito na magpipresent ng testigo at ebidensya laban kay Sara. Ito kasing nakaraan, mga dokumento lang yung pinagbatayan. Yung mga dokumento ng impeachment complaints na final, dun lang tiningnan. Based dun sa mga dokumentong sinubmit, tiningnan, sufficient ba in form, sufficient ba in substance, sufficient ba in grounds. Ngayon, pumasa na sa tatlo na yon. Sufficiency in form, sufficiency in substance, at sufficiency in grounds. Kaya papasok na ngayon sa determination na ng probable cause. Mayroon nga bang probable cause para ituloy-tuloy ang impeachment kay Sara? So dito magpipresent na ng mga ebidensya at mga testigo. Pero hindi po ito trial. Hindi ito trial. Lalong hindi, kahit mini trial, hindi rin ito mini trial. Actually, yung ginamit na term na mini trial, para lang i-describe na hindi rin ito katulad ng mga nauna na hearings, yung sufficiency in form, sufficiency in substance, saka sufficiency in grounds, na mga dokumento lang yung tinitingnan. Dito hindi pwedeng dokumento lang ang titingnan kasi magdidetermine ka ng probable cause. Probable cause. Posible ba talaga? Probably ba, malamang ba talaga na-commit ni Sara ang mga grounds sa impeachment sa kanya? O yun. Para ma-determine mo yan, kung may probable cause, tingnan natin, ano ba yung mga testigo? Sino-sino? Ano ba yung mga ebidensya? I-present nyo nga? O, ganun yan. Kaya, ngayon, para ma-present yung mga ebidensya, kailangan dyan subpina. Ang pag-present ng mga ebidensya, dokumento, subpina ducis tecum. Para makumbinsi ang Kamara, yung Justice Committee na may sufficiency, na may probable cause, sige nga, tingnan natin, sino ba yung mga testigo? Kaya magpapatawag ng mga testigo. Yan na yung subpina ad testificandum. Ngayon mga kabunyog, sa April 14, ito ang nakita ko na pinadalhan ng subpina. Nakita ko na yung subpina ni Ombudsman Boying Rimulya. Nakita ko na rin yung subpina kay Madriaga. Nakita ko na rin yung subpina kay COA. COA Chairman Gamaliel Cordoba. Yung nakikita nyo sa picture, si COA chairman yan. Gamaliel Cordoba. May subpina na rin sa kanya. So, dito pa lang sa tatlong ito, unang araw pa lang, April 14, sa ganyan pa lang na ipipresent, COA, Madriaga, Rimulya, tingin ko, durog na si Sara dyan. Sila Trillanes at saka yung iba pa, sa susunod na yan. Sa susunod na yan. Ano pa lang ito mga kabunyog? Day 1 pa lang. Day 1, April 14. Kaya nung tiningnan ko, actually mamaya ipa-flash ko sa inyo yung mga yung subpina, ano yung pinapa-produce sa kanila ng mga ebidensya o pinapadala sa kanilang dokumento, saka bakit sila pinapatawag sa hearing ng Justice Committee. So mamaya ipa-flash ko yon. Para may resibo tayo. Pero yun na nga, sa tingin ko, dito pa lang sa tatlong ito, yung chairman ng COA, si Cordoba, si Madriaga, saka Ombudsman Boying Rimulya, sa kanila nakafocus yung day 1 sa April 14. Diyan pa lang sa tingin ko, mahuhubaran na dyan si Sara Duterte. Bakit mahuhubaran? Mahuhubaran na. Ay yung COA, yan yung mga confidential funds, saka yung mga paggastos ng pondo ng DepEd, ng OBP, yung mga disallowances, yung mga audit observation audit observations,
Kaya ano ito, dito sa kuwa yan, yung mga confidential funds. Si Madriaga naman, nabasa ko rin yung subpina kay Madriaga. Pinapagpaliwanag siya nung nalalaman niya tungkol dun sa siya kasi yung nag-deliver ng mga confidential funds doon sa mga instruction ni Sara. Ah, ah, siya yung inutusan nila Chika sa Kaninulasco. O yun, doon magtitestify si Madriaga. Si Rimulya naman, pinapadala sa kanya yung mga salin kasi makikita doon yung paglaki ng assets and net worth ni Sara Duterte. Kaya dyan pa lang sa tatlo na yan, wala pa si Trillanes, wala pa yung overall deputy ombudsman na si Karandang. Tingin ko dyan pa lang durog na eh. Hindi pa nga dyan pinag-uusapan yung banta ni Sara na ipapapatay si PBBM, si Lisa Araneta at si Romualdez. Wala pa, ito pa lang, day one pa lang ito. So, ayan mga kabunyog. Anyway, pag-usapan natin itong subpina. Itong subpina na ito ng kuwa. Itong subpinang ito ng Justice Committee. Yang subpina dito sa tatlo kay COA Chairman Cordoba, kay Madriaga at saka kay dito kay Ombudsman Boying Rimulya, ang subpina sa kanila, subpina ad testificandum at saka subpina ducis tecum. Bakit ang ibig sabihin ng subpina ad testificandum? Kasi ibig sabihin, sila personally dapat mag-attend. Si Rimulya dapat mag-attend, si Madriaga dapat mag-attend, si Cordoba ng COA dapat mag-attend. Bakit sila kailangang mag-attend? Kasi yung pinapadala sa kanilang mga dokumento, dapat ipaliwanag nila yon. Ida-direct examination sila at i-cross-examine sila ng mga members ng Justice Committee ng Kamara. Ayan. Ano ba yung pinapadala kay Ombudsman Boying Rimulya? Yung mga salin ni Sara. Yung salin ni Sara, yun ang pinapadala sa kanya. Si Madriaga, ano naman ang pinapadala kay Madriaga? Ang pinapadala kay Madriaga, yung mga ebidensya niya na siya nga ay inutusan ni La Chica at saka ni Nolasco na i-deliver yung mga confidential funds. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.